Daddy Lou Vlogs. Disclaimer po tayo, hindi po tayo recruiter, tayo po'y gumagabay lang. At nandito po tayo ngayon para magbigay ng panibagong update para sa inyong mga kababayan ko. Update po sa immigration natin. Ito po ay napakagandang update ngayon at nakakataba ng puso itong update na to. So, kung bago ka sa channel na to, please subscribe at like and share na rin So, ito po ay para sa mga foreign workers, foreign workers pa rin syempre. Pero ang ganda po nito foreign workers para sa 10 klase ng trabaho can now be hired faster. So, narinig nyo po yun? Hired faster. So, ito, ang gandang balita. Hindi lang po sa atin, para sa employer din sa Canadian. Makinig kayong mabuti, guys. At ito po ay para sa mga professional at laborers. Kaya po, nakikiusap ako sa inyo, manood po tayo hanggang dulo. Para na sa ganun po, maunawaan natin ang ating sinasabi dito sa video. Kasi po, ay marami po tayong natatanggap ng mga katanungan pa paulit-ulit. Pero ito po, malinaw. Panuorin nyo lang ng buo, malalaman nyo kung ano ibig ko sabihin. Okay po, Ito po ay para sa ating mga foreign workers, kagaya ko, kagaya sa iyo. At para na rin sa employer na naiipit dahil nga kadahilanan po na kailangan pa po nila. Ang sistema po kasi dito, ay kailangan po nyong i-post muna. Kung employer ka, kailangan ka muna mag-post. Like dito sa lugar namin, kailangan mo mag-post ng 3 months para sa local na may mag-apply doon sa mga bakanting trabaho na i-apply mo ng LMIA, diba? Apply mo ng work permit para makapag-hire ka ng foreign workers. Yan po yung kalakaran. Palibasa po, dahil sa marami naman trabaho rito, kaya po hindi napifill yung mga hindi naman po napupuno. So kaya lang nga po, dahil nga sa nabimbin, may mga nakabimbin, at medyo nahihirapan din yung employer para doon sa requirements nila, which is ito na nga po yung ginawa ng gobyerno para mas mapabilis. So yan po, nabanggit ko na sa inyo yan, in order to get an LMIA, in most cases po yan, employers need to prove that no Canadian was available to take a vacant position before offering to a foreign worker. So ayan po, bago po sila makapag-hire, kailangan po nilang i-post muna dito yan, So dahil nga po diyan, naka-wave po ito ang mga bagay na ito. So maganda po para lamang dito sa mga babanggitin kong trabaho, dito sa mga babanggitin, parang special po ito parang talagang badly needed to So ito. So, aside from that po, kung kayo po ay medyo hindi pa na linawan sa sinabi ko, at kung may mga tanong po kayo, ako po ay magla-live sa Saturday, Canadian time, Eastern Canada time, alas 5 ng hapon dito. Paki-google nyo na lang po kung anong tatamaan ng oras sa inyo yan, or hit nyo yung notification bell, na sa ganun ma-update kayo, kasi ipopost ko yan para mag-ring yung notification bell nyo, na ako po ay magla-live ng alas 5 ng hapon para mapag-usapan pa natin yung may mga karagdagang pang hindi nauunawaan o katanungan. Ito po yung as of March 20 po yung minimum requirements ng recruitment ng mga pending at para sa kasalukuyan ay na-waive po. Ayan yung magandang balita dinudugtong ko na lang ito yung kanina ko sinabi sa inyo So ayan po naka-waive po siya para sa mga 10 klase ng trabaho na kakailanganin sa kasalukuyan. Ito po, makinig kayong mabuti guys dahil isa-isahin ko na itong trabaho na ito. Sana mailista nyo kasi ito, kaakibat nitong trabaho na ito, yung NOC nyo, yung national, dito na? National NOC. National Occupational Code. Okay? Category. Okay. Code or category, whatever. So, ito po, number 1. So, handa nyo yung ballpen nyo, number 1. Kung ikaw ay butcher, at meat cutter, at fishmongers, retail, wholesale, ibig sabihin, nagre-retail ka at nag-wholesale ka, ang NOC mo po ay 6331. Ito po, kaya ko po sinasabi, para makalaman nyo ang NOC nyo, kasi if ever po na gusto nyo mag-apply ng online application para sa express entry or sa ibang program ng government ng Canada sa online application, ito po yung ilalagay nyong NOC nyo. Okay po, yan po yung magkakasama. Number 2, transport truck drivers. So yung mga truck drivers natin, kayo po ay mahalaga ngayon sa time na ito kasi kayo yung mga hinahanap nila sa kasalukuyan ngayon na talagang niwi-wave na para mapabilis yung pagbibigay.
So ito po ay magpo-post itong mga trabaho na ito. Mag-aantay kayo at update natin yan. Truck drivers, NOC 7511. 7511 po ang truck drivers NOC natin. So yung pangatlo natin, ito po yung para sa mga professional natin sa service. Agri-service contractor, farm supervisor, at saka yung mga specialized livestock workers So ito po so ayan po So ito ang NOC nyo guys are 8252. So pwede na rin po kayong pag nagbukas po itong Agri-Pilot, siguro pwede na po kayong sa express entry. Ang number 4 po natin trabaho, General Farm Workers. So ito po ang NOC nyo ay 8431. Okay, yan po yung pang-apat natin. At ang panlima po natin, ito po yung Nursery and Greenhouse Workers. Paging po sa Nursery and Greenhouse Workers. Kung ang NOC mo abroad ay 8432. Okay, or ma'am. Yan ang mga greenhouse, yung mga madam natin, yung mga nagtatanim. So punta tayo sa pang-anim. Ito po yung mga harvesting laborer. So ayan So ang NOC natin, padre, ay NOC 8611. Huwag mo kakalimutan na 8611. Para kung ikay pumunta ng agency, alam mo yung NOC mo. Kung halimbawa, medyo marami kang ipon, di pwede ka magpalakad ng program sa pilot program ka pumunta at ibabayad mo na yung pag-aasikaso, which is ito ang NOC ko, so madali na dito siguro wala nabanggit na mga IELTS sa iba na lang siguro mga yan. Pero ito guys, i-update pa natin yung final nito. Basta ang sinabi ko lang sa inyo rito, yung magandang balita, Okay, yung pampito, laborer and food. Laborer and food po, beverage and associated products processing. So, ayan, ano ang ang NOC mo? 9617. Okay, guys, 9617. Okay? Ang pangwalo po, laborer uli. Laborers and fish and seafood processing. So, yung mga seafoods, kung ikaw yan, at nagkatrabaho sa mga palengke or sa mga, alam ko marami tayong OFW na nasa, mga nakausap tayo dati, nasa Greece at kung saan pang lugar, sa Saudi Arabia, Italy. Ayan, ito yung time nyo na kung gusto nyo mag-move sa Canada, kung gusto nyo lumipat sa Canada. Ang inyo pong NOC is 9618. Tapos, ang pansyam po natin ay yung industrial butchers. So, industrial butchers po ito and meat cutters, poultry prepares and related workers. So, NOC 9462. So, yan po yan, Actually po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yan, Ang nakalimutan ko rito, yung general farm worker siguro, 84. So, yung meron akong general farm workers. So, may nalimutan akong isa wait lang. Butchers, meron ako niyan. Ba't hindi mo ba binasa sunod-sunod? Binasa ko nilista ko pa nga 1, transport 2, 3 agri, tapos yung pang-apat general, tapos yung pang-5 nursery, yung harvest. Yan po yung ating yan po yung ating mga 10 trabaho na sinabi ko sa inyo. Nagkamali lang ako ng bilang, pero 10 yan pagka inulit niyo yung video. Pakiulit niyo po. Ayan 10 yan At syempre po guys, at kung gusto niyo pang kumita ng extra, wala kayong gagawin kundi po extra lang ito sa may gusto lang yung living deal po itong sombrero natin na ito. Ito po, pag nag-sign up kayo rito at na-approve po kayo bilang member or affiliate nila, mag-affiliate kayo, magkakaroon po kayo ng 10% commission sa bawat sales, which is ito po yun yung living deal. So pwede po kayo yan, nasa bahay lang kayo, wala kayong gagawin, kiklik nyo lang yung nasa baba ko, yung nasa description box, yung living deal affiliate program,
mag-sign up kayo ron at para maging member kayo at pag in-approve nila kayo sa bawat sales na mapupunta dyan or nandiyan po ang tutorial niyan. So, ano kayo niyan? Ano kayo niyan? Ituturuan kayo. So, ayan po. At maraming salamat din, Living Deal, para sombrero natin. At syempre guys, yan po ito pong nabanggit natin na mga good news ngayon. Ito po ay para sa employer natin at para na rin sa atin. Which is, ito po ay nakaalaan sa darating na panahon, sa mga darating na panahon po. Kasi nga, ibig sabihin, hindi naman po humihinto ang Canada government sa proseso. Patuloy po nagpo-proseso. Actually po, ang dami po nilang highlights ngayon Ang dami po nilang mga good news kasi patuloy pa rin po sila nagpapadala ng invitation sa mga nabubunot sa draw dito sa mga express entry at sa mga iba pang program, At may good news pa rin dito sa new electronic LMIA application processing. Para ito sa mga employer natin na siyempre hindi nakakalabas. So they can send na lang yan by email para sa Service Canada. Natin ko lang sa inyo, para lang po tayo makapaghanda at magkaroon kayo ng idea, karagdagang kaalaman kung ano nangyayari dito. Hindi lang naman po ibig sabihin nagbibigay tayo ng balita sa inyo dahil lang sa mayroong mga hiring. Hindi po, pinararating ko rin sa inyo kung ano nangyayari para sa employer natin at para na rin sa atin itong lahat Para meron kayong idea, So guys, ayan At kung nagustuhan mo itong video na to, give a big thumbs up lang guys at share mo na rin sa mga kababayan natin para na sa ganun. Baka sila itong mga hinahanap natin at katulungan lang Alam niyo naman kung sinong hilahin natin ng isa, yan ang magandang mga tulong Hilahan lang tayo guys. Okay? At maraming salamat sa inyo. Mag-iingat tayo kayo at marami tayong kasunod. Watch out kayo sa mga susunod nating updates. Marami pa tayong updates. Stay tuned to Daddy Lou Vlogs and I love you all. God bless.